So magandang araw po muli sa ating pagpapatuloy ng ating financial literacy. So ating tutalakayin ngayon yung mga parating na mga bonus, no? So bare months na naman. So diyan na naman yung mga bonuses na darating. So sana hindi na natin na advance, no? Hindi na natin na pautang yung ating mga bonus na darating ngayong November or December. Kasama nyo na dyan yung mga commutation, mga i-advance sa atin ng mga leave balance. So it's good sa money, ano, sa nadarating. So pag di natin ipinilano ay most probably mapupunta lang yan sa handaan o di kaya sa mga pangregalo. At at the end of December, pagdating na January, wala na. Hindi na natin alam kung saan natin naigasta. So bibigyan ko kayo ng practical tips, no, para paano natin to gagastusin, no, lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang sa kanilang financial journey, yung conscious na paghahanda, no, lalo na sa ating pinaghahanda natin dapat yung ating retirement. So ano ba yung pressing problem natin ngayon? Maaring yung problema natin ngayon yung sobra-sobra yung ating utang, no? Masyado tayong lubog sa loan. Siguro part of your bonuses, kung magkano man yan, ialat natin sa pagbabayad ng utang, no? Personal man yan o kahit sa mga loan institution, pwede natin siyang i-advance. Ialat natin doon para mabawasan yung ating mga utang. So isa rin yan na ating pwedeng paglaanan. Isa din is we start building up our emergency fund. Kung wala pa tayong emergency fund, this is the right time para kasi may pera tayong medyo malaki-laki, mag-umpisa tayo mag-ipon ng ating emergency fund. So paano ba ito natin ilala natin na pwede natin isang ilagay sa mga savings and loan association, itabi natin doon para meron tayong maumpisahan. Kasi pag hindi natin naumpisahan, hindi talaga tayo makakaabot yung sinasabi nating 3 to 6 months na emergency fund or 3 to 6 months na living expenses. So ano pa natin pwede natin ilalaan sa ating mga bonuses? So start our investment, no? So as early as this time, no, saan mo kayo, kung saang stage mo kayo ng iyong buhay, ano? Retirement will come, no? Sooner or later we will retire. So dapat paghandaan natin to. We contribute to our retirement. Huwag natin asahan lang yung pension, ano? Yung pension natin. I'll tell you, na ako nag-umpisan ako ng pension, it's not enough. No? It will never be enough. So kung mayroon pa tayong extra na retirement fund na pwede nating mapagkunan from our investment, no, na magiging source of passive income, is much better. So sana bigyan natin ng meaning yung ating mga bonuses, no? Bigyan natin siya ng trabaho. It will generate income later on, and then we will reap the fruits of planning, no? Planning early sa ating mga natatanggap na pera para hindi lang sa nawawalda so saan lang napupunta lang sa handaan, napunta lang sa inuman, hindi kaya sa regalo. Although talagang natural na maghanda tayo kasi this is a season of celebration, ano. So we just should planuhin lang natin na maayos para hindi lang siya mapunta doon at dapat portion nun ay sa ating future, ano. So sana mayroon akong na-share sa inyo at we should spend wisely yung mga pera na yan. Kasi pag dumating yan, hindi natin na plano, lalampas lang yung December, wala na. Hindi natin minsan matrace sa natin ginastos yung mga bonuses natin. At we are at a loss na sana na plano ko ng maayos. So as early as this time, no, hindi pa dumarating, planuhin, no, isama natin yung pamilya natin, pagplanuhin, magtipid-tipid ng konti at halos lahat ngayon ay nagmamahalan na, no. So sana may natutunan kayo at sana i-apply natin talaga kung ano yung paglaanan natin. Dapat ibigay natin doon pambayad ng utang, pang umpisa ng emergency fund, paglalagay, pagtatabi para sa ating extra retirement fund,
tsaka sa ating mga investment, pwede rin natin siyang start a new, small business, pwede rin natin siyang ipaglaan doon. So sana may natutunan kayo at maraming salamat sa pagkikinig.